Nag-vigil ang ilang miyembro ng media sa labas ng Marikina City Police bilang pagsuporta sa umunoy iligal na pag-aresto at pananakit ng isang pulis sa isang radio reporter. Kinaladkad at pinusasan ng pulis ang reporter na naaktuhan daw niyang sumisilip sa blotter pero wala raw maipakitang ID. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Kinaladkad habang sakal-sakal sa kapinadapa. Yan ang inabot ng reporter ng DZRH na si Edmar Estabillo sa kamay ni SPO2 Manuel Laison sa Marikina Police Station. Natawag ang pansin ng ilang pulis at ang isa sa kanila, iniabot ang poses kay Laison para ilagay kay Estabillo. Maya-maya, dinala ng pulis ang radio reporter sa loob ng opisina pero mukhang tuloy pa rin ang tensyon hanggang doon. Kwento ni Estabillo, pumunta raw siya sa presinto para tumingin ng blotter para mag-check ng pwedeng ibalita. At dahil wala raw tao sa lugar, binuklat niya ang libro ng blotter. Doon na siya sinita ni Laison. Lalo pang nagkainita ng hanapan ni Laison ng ID si Estabillo pero wala siyang naipakita. Hinila na ako, tinulak ako doon sa investigation. Hinila ko. Tapos nandun siya, kukunin ko yung cellphone. So cellphone ko na sa mobile. Ginawa niya ako, hinatak-hatak na niya ako, binalya niya ako, sinakal. Tapos sinakal ako, pinusasan, and then pilit niya inagaw yung cellphone na. Pero ayon kay Laison, hindi ko kayo kilala. Ako siguro kilala niya, may minipilt ako, hindi ko alam na paano. Dapat may ID kayo, sir, para hindi kayo nahaharang. Ba't ako mag-ID sa'yo? Hindi ako nag-ID. Sinuduro niya ako. Pinukuha ko siya ng details, binibidyo niya ako. Pinobfuscate ko yung nagkaroon kami ng konting pambuno. Kinuha ko, nilagay ko naman sa harap niya. gusto lang din daw nilang protektahan ng presinto lalo't hindi raw nila kilala ang reporter. Dahil sa insidente, kinasuhan ni Laison ang radio reporter ng unjust vexation, direct assault at simple disobedience at na-inquest na siya. Handa ring magkaso si Estabillo ng physical injury lalo't nasaktan daw talaga siya. Suportado siya ng National Press Club of the Philippines. Ito, hindi ho ba overkill yung nangyari at kailangan pusasan? Naging nananakit po ba yung ating media man? Ito po ba nanggugulo, nagwawala? Hindi naman po siguro. Ilang mamahayag din daw ang nakaranas dati ng umano'y pambabastos ni Laison. Tumapit yan, galit na galit. Bakit daw nakikialam ako? Bakit umano ako doon? Umupo ako doon? Siyempre titingin ng blatter. Hindi daw trabaho niyan. Parang bahay daw na dapat pag walang tao, huwag pumasok. Sabi ko, ibang sitwasyon naman ito. Police to, public record to, dapat buklatin yung blatter. Nasa Eastern Police District na ang kaso ni Laison. May relief order na po si SPO2 Laison para hindi niya po ma-impluensyahan yung investigasyon. Steve Dailisan, GMA News.